para sa nostalgic vibes na unlimited all-Filipino buffet na literal dadaling ka sa 90s. Another nostalgic restaurant ng mga gimikero at gimikera ng mga batang 90s. Kung kayo or meron sa inyong hindi nasasarapan dito, basta para sa akin, masarap to. Gusto ko to, binabalik-balikan ko to. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So isang napakagandang hapon sa inyong lahat. Of course, as usual, ito magpo-food trip na naman tayo ulit. At maganda yung kakainan natin ngayon dahil very nostalgic to. I'm sure yung mga batang 90s, ilan sa inyo nakapag-birthday na dito ako, nakapag-birthday na ako dito, yung family ko, mga relatives, lahat nakapag-birthday na dito. So excited na ako. Exclusive to sa Filipino dishes. So tara, excited na ako pakita sa inyo. So pagpasok nyo dito, ang unang bubungad sa inyo, sila ate na magwe-welcome sa inyo. Bibigyan nila kayo ng seats. Tapos, syempre, pagka kids 4 feet below, 50 off na daw. Pag 3 feet below, for free na. So yan yung unang bubungad sa inyo. Mga nagbubundukan na mga appetizer. So start muna tayo dito sa umpisa. Corn soup. So yan yung corn soup nila. Papaitan. Yun, oh. Ito yung kanilang tokwat baboy, crispy kangkong, then yung cropek. May tawilis din sila. Then ito naman yung salad station. So meron silang carrot strips, singkamas strips, corn, lettuce, then mangga repolyo, then ensaladang mustasa. Etong fruits nila, watermelon and melon. Then proceed na tayo sa kanilang main course. So, of course, plain rice, yung kanilang beringhe, gatang kohol with kalabasa, ampalaya with shrimp, and their pansit, bihon gesado. Adobong batikolon or gizzard, gatang langka, dinuguan, pork Hawaiian, and kare-kare with bagoong. Tapos, proceed naman tayo dito sa kabila. So, meron sila ditong atsarang singkamas, another sauce, pork tocino, pork longganisa, kamatis, tilapia. So, mga inihaw to. Inihaw na tilapia, hito, salted egg, tas steamed vegetables. So, meron silang ampalaya and talong. Fresh mustasa, tofu sisig, then ito yung kanilang lechon. Tas dito yun kung tawagin nila kids faves kasi andyan yung spaghetti and hotdog. Then, dito naman yung dessert nila tsaka drinks. So, first, ito yung kanilang ice scramble, mga toppings, sprinkles, choco syrup, mini malos, big malos, skim milk, breadsticks. Very nostalgic din to ice gems. Choco syrup ulit. Then, ito naman yung biko with langka. Cute din ito kasi clear na gelatin. So, fruit gelatin siya. Ito, gusto ko to. Minatamis na kasaba. Mamaya ka sa akin. Yung kumukulo-kulo pa. Then, ito, ginataang mais. Then, ito naman yung section ng halo-halo nila. So, merong evap milk, sugar syrup, and then mga toppings ng halo-halo. Last but not the least, itong drinks nila. Iced tea, gulaman, water with lemon, and kung gusto nyo ng coffee and tea, meron sila dyan. So, yun. Excited na ako. So, yan. Lahat ng mga titikman natin. Let's go. So, magsisimula na tayo. Ang unang kukunin natin, tokwat baboy. So, yan. Oh, may mga chicharon pa. Kontian lang natin kasi para matikman natin. Syempre, pag tokwat baboy, hindi pwedeng walang sauce, diba? Toyo, suka yan. And, for appetizer, sa lahat ng Filipino buffet, laging merong ganito. Yun, oh. Lagay na rin tayong cropek kahit 2 peraso lang. Yan. Panghimagas, di ba? Hindi na ako maglalagay ng suka kasi baka maghalo-halo na yung sauce. And of course, masarap to, tawilis, lalo na kapag malutong. Pili tayo ng malutong. Ito sa ibabaw. Yan.
Walang tapon, lahat ultimo tinik. Pwede mong kainin, yan. Oh, 'di ba? Tawilis. So ngayon, ang next na kasi na makikita natin, salad na. Hindi na muna tayo magsasalad, sayang sa space. So nandito na yung kanilang main dish, pero mamaya na yung may mga sauce. Dito tayo sa pansit. Yun oh, daming gulay. Pansit. Yan. Urong natin. Lagyan natin gulay. Actually, medyo puno na, pero may space pa ng konti. Dagdagan na lang natin ng isa pa. Ito ang namatahan natin. Tofu sisig. Yan. Kasi babalikan pa natin yung main course eh. So tara, let's go! So, nandito tayo ngayon sa Kabalen. Ito yung kauna-unahang branch nila sa may West Ave, Quezon City. So, ito na yung mga nakuha natin. For appetizer muna, pero naghalo na tayo ng tofu sisig tsaka tawilis kasi para mapuno yung plato natin. Mamaya na tayo mag-main course. So, tara, simulan na natin. So, dito muna tayo sa kanilang mga, yan. So, ito yung kangkong chips nila with mayonnaise. Every Filipino buffet, laging may ganito. So I'm sure marami na sa inyo ang may kilala sa Kabalen. Dahil kasi, especially sa mga batang 90s, dahil naabutan natin to. Dito tayo nagse-celebrate ng mga birthday, di ba? Ng mga kung any occasion man yan, graduation. Kasi lately lang din naman lumabas yung mga nasa hotel buffet, di ba? So, yan. Ang kinagandahan nito, very affordable lang. Para sa 40 dishes na pwede mong matikman dito. Tapos 598 pesos lang. Sulit na. Tested na, proven na for so many years. 40 years na sila to be exact. Simula 1986. So, yeah. Tokwat baboy. Naglagay na rin tayo ng toyo suka dito. So guys pumunta tayo ngayon, merienda time. Saturday kasi ngayon. So pagka Friday, Saturday, and Sunday sa kanila, all day yung buffet nila. Walang cut-off. Pag Monday, Thursday, meron silang cut-off. So for lunch and dinner. So yung lunch nila, nagsa-start ng 11 a.m., magsa-stop ng 3 p.m. So wala nang buffet ng 4 p.m. Magre-resume sila ng 5 p.m. to 9 p.m. So Monday to Thursday yan, may cut-off. Pagka during weekends, ito all day. Kaya ngayon, merienda time kami nagpunta. Wala masyadong tao. Tikman naman natin yung kanilang tofu sisig. So, itong Kabalen, kuha nyo naman sa word di ba? Sa pangalan pa lang, alam mo ng Kapampangan style na luto. Pero sabi nila, kwento ng mga ibang empleyado dito, ang Kabalen daw dati, may halong Asian na sinaserve. Pero ngayon, exclusive na sila na puro Filipino na lang. Tawilis. Sarap to kapag sobrang lutong. Hindi na as crunchy, pero nandun pa rin. Kayang-kaya mo pa rin kainin lahat kahit may tinik. Malutong pa rin. Pansit na, no? In fairness, yung mga pansit nila, ang daming gulay. So, ito namang Kabalen, proven na and tested naman na sa sobrang tagal nila. At many times nang nakainan nating mga Pilipino. Kasi imagine ninyo yung branches nila, more than 50 branches all over the Philippines. So, kalat na kalat talaga. Actually, dati meron pa sila sa ibang bansa. Pero sabi lang ng ibang staff, nag-close na daw. So, for me, kung tatanungin mo ako, Kabalen, sulit pa rin kasi until now, yung mga family member ko, minsan dito pa rin sila nagse-celebrate ng mga birthday nila. Sulit pa rin naman kasi para sa 598, sa dami naglalabasan na mahal na mga buffet ngayon. Kung hindi ka naman mahilig sa mga international buffet at habol mo, Filipino, especially yung mga senior, yung mga old school pagdating sa pagkain na ayaw nagtatry ng bago, di ba? Perfect sa kanila to. At kung gusto mong mag-celebrate ng any occasion sa buhay mo, tas limited lang yung budget mo, eto, makaka-invite ka na ng mga importante sa buhay mo na hindi mo kailangang gumastos ng bongga. So yan, e-enjoyin ko na to. Proceed tayo sa ating second round. Second batch na tayo. Round 2, main course. Pagka main course, parang walang dating yung mga ulam kasi pagka walang kanin eh. Ganda sa kanin nila, malagkit. Nanlalaban. Lagyan tayong konti pa. Of course, eto. Yan, eto ang gusto ko. Gatang kohol. Kuha tayo ng may kalabasa. Yan, oh. Kailangan dito meron kang toothpick eh.
Syempre, handa sila. Kukuha na tayo niyan. Mamaya na natin yung iba. Dito tayo focus sa mga paborito natin. Kare-kare muna. Ito, halo daw to eh. Tuwalya at laman. So, dito tayo. Yun, no? Gulay, of course. Kontian lang natin. And talong. Wala silang sitaw. Yan ang gusto ko sa kare-kare. Sitaw. Hindi pwedeng wala ang pag-uong natin. On the side na lang. And, so, kuha na rin tayo ng pork Hawaiian. Pili tayo ng part na tingin natin malambot. Dito sa side. Yan. Para contrast yung kulay. Kontian lang natin. And, dinuguan. Hindi natin masyadong dadamihan yung sabaw kasi kakalat. Yan, kumalat na nga. So, dito naman tayo sa mga ihaw at iba pang prito. Kuha tayo ng itlog na maalat. Kuha na tayo ng itlog na maalat. Siksik natin somewhere. At buntot ng hito. Dito tayo sa yan. And of course, tikman natin ang longganisa nila. Pork longganisa. Oh. Isa lang. Para makatusino rin tayo. Ang laki ng cut ng tusino nila. Pili tayo maliit lang kasi mabubusog tayo agad. Yan. Napakakulay. Tingin ko, mamaya na nating tikman yung spaghetti tsaka yung hotdog. Pangbata kasi yun eh. Dito muna tayo. So, syempre, meron din silang prechon. Sama tayo ng isang piraso. Yan. Syempre, may prechon sila. Sama rin tayo isang piraso. Para all-in-one plate, diba? Nandiyan na lahat. Yung mga special. Okay, so nasa main course na tayo, guys. Second round natin. Simulan natin dito sa kuhul. Tanggalin natin yung sili. Yun! Uy! Wow. Nalaglag yung gata. Sarap! Kunin natin yung nalaglag na gata. Samahan natin ng kanin tsaka kalabasa. Napakasarap. Alam nyo, paglutong Kapampangan talaga, laging panalo, no? Hindi ko alam kung bias lang ako kasi laki ako sa nanay ko kasi Kapampangan, di ba? So, yung mga luto talaga is legit Kapampangan. Pag Kapampangan talaga, lumaki ako na alam kong magagaling magluto. Yun, oh. At bukod doon, pag sinabi mong Kapampangan, pumapasok din sa isip ko. Siyempre, ang kaibigan natin, Tim Canlas, Manyaman Kenny, di ba? Oh. So, yun. So, move on na tayo dito sa pork Hawaiian nila. Meaning, Hawaiian, siyempre, merong pineapple and, ayan, may carrots. Tikman natin. Parang menudo lang din na nilagyan mo ng pinya. Nagkaroon ng matamis. Ngayon lang ako nakatikim ng pork Hawaiian. Sa tinagal-tagal ko nang nagkakabalin, dito na ako lumaki sa kabalin. Ngayon ko lang na silayan yung kanilang pork Hawaiian. Normally kasi, kare-kare, dinuguan. So yan, nandito na tayo sa best part, yung kanilang kare-kare. So syempre, pag kare-kare, hindi pwedeng walang kanin. Sige, lagay tayo ng, bagoong. Let's go! So for me, eto kasing kare-kare nila. Hindi ko sure kung anong gamit nilang peanut. Kasi ako, laki akong pag nagluluto yung nanay ko ng kare-kare, purong mani yung gamit niya. Hindi siya nagagamit ng peanut butter. Bagong giling na mani ang laging gamit niya. So, doon ako nasanay. Pero syempre, yung mga ganitong lasa, ganito talaga yung mga normal na luto ng mga sa restaurant, di ba? Overall, Pilipinong-Pilipino yung lasa. Move on tayo sa tocino. Dito, sa dami mo matitikman, guys. 40 dishes in their celebration of 40 years. 40 dishes ang matitikman mo lahat dito para sa halagang 598 pesos. Di ba sulit yun? Ang dami mo kayang pwedeng tikman ng pabalik-balik. Of course, longganisa. Longganisa nila manamis-namis. Kailangan natin sabayan ng kanin. So, dito na tayo sa dinuguan. Etong dinuguan nila. Yan. Bagay rin sa kanin. Laki. O, sige. Kayanin na lang natin. O, tikman na natin.
Masarap din yung dinuguan nila, ah. So again, guys, para sa 40 dishes na iba't ibang klaseng pwede nyo matikman dito, 598 pesos lang, Monday to Sunday. Same price, hindi nagbabago. Basta pag Monday to Thursday, may cut-off sila. All day sila during weekends. So kahit merienda ka pa pumunta, walang katao-tao, mas maganda kung ayaw mo ng siksikan. Kasi pag lunchtime at dinner time, ang daming tao. Makikipag-agawang ka. So ayun, kaya kami, sulit na sulit namin, kami lang yung tao. Dahil merienda time kami pumunta. So kanya-kanyang diskarte yan. So yun, enjoy na namin to. Tignan ko kung kaya ko pang ulit mag-refill ng mga ulam dyan. Pero kung hindi, proceed na tayo sa dessert. Okay, so nandito na tayo sa Kids Faves. Huwag natin palagpasin yung spaghetti. Tikman na rin natin, nandito na tayo eh. Kontian lang natin. Okay, syempre pag Kids Faves, merong kasamang hotdog yan. And since ito na yung last na titikman natin, na-enjoy na natin yung kanilang mga main dishes, proceed na tayo dito sa kanilang dessert. So pagdating sa dessert, titikman natin almost lahat. Okay lang, minsan lang naman eh. So ang kukunin natin biko with langka. Sama na natin dito, di ba? And itong kanilang fruit gelatin. Ito maganda, colorful. No? May space pa pala. Dahil titikim tayo tapag muna natin, titikim tayo ng minatamis na kasava. Lagay muna natin dyan. Uy, kumukulo. Grabe, oh. Kulong-kulo. Ang gusto ko dito, kahit minatamis yan, yung pinakakasava, yan. Huwag natin damihan, okay? Yan lang, oh. Hindi natin kailangan punuin. So, yan. Diba? Balik pa tayo para isa na lang yung dessert na titikman natin. Siyempre, huwag na rin natin palagpasin yung kanilang scramble. Diba? Scramble muna. Tapos alam ko, milk. Lagay muna na tayo nito. Unlimited naman eh. Siyempre, diba? I'm sure, batang 90s, alam nyo naman, ang pinaka parang binabayaran natin dito. Gusto natin, tad-tad ng gatas. Diba? Oh, solid yan. Tapos, lagay ulit. Lagay ulit. Diba? Isang ano na lang. Scramble sa kalye. Batang 90s ang nakakaintindi lang. Okay, so skim milk ulit. Yun, oh, solid. Limited eh. Diba? Oh, eto na lang. Mas light yung color niya. Yung isa kasi dark yung color. Baka dark chocolate yun. Oh, nakakatakot. Yun, oh. Sige, tapos toppings. Yun, oh. This one. Siguro yung gems na lang, no? Tapos chocolate ulit. Lagay tayo ng purple, yellow, and pink. Ang ganda. Siyempre, gagawa rin tayo ng halo-halo. For the halo-halo, start na tayo. Ito ang pinakagusto ko sa kanila. Itong red bean, munggo. Damihan natin yan. And, of course, itong kamote. Enough lang na malagyan natin. Saging. Ito na, ang kanilang gulaman. Damihan natin para mas maraming mapula. Sago. And rice crisp. So, syempre, ice na yung ilalagay natin. Crushed ice. Kakatuwa eh, di ba? Unlimited, oh. Uy! Okay, tapos, evap milk. Ako, hindi na ako maglalagay ng sugar kasi matamis naman na to eh. Templado na tong mga nakalagay dito. Gatas na lang. So, yung iba kasi sa kanila, natatabangan pa sila. Ako, matamis na yan. So, yan. Tingnan natin, ah. Milk. Hanggat kaya. Ayan, no? Yun, solid. Oh, solid na natin to. Tignan nyo naman, guys. Isang napaka-solid na dessert. Let's go. Dessert time na tayo. Pero, syempre, may makikita pa rin kayong spaghetti tsaka hotdog dito dahil kasi huwag natin palagpasin yung kids' faves dito para makita nyo rin, di ba? Bago tayo mag-proceed dyan, kasi kumuha tayo halo-halo tsaka scramble, dyan ako excited sa dalawa. Pero tikman muna natin yung kanilang spaghetti and hotdog.
para sa mga makakasama yung bata, at least hindi lahat may kahit paano friendly yung natitira para sa bata. Yun sure na magugustuhan nila. Kasi syempre yung mga main dishes nila, hindi naman lahat ng bata gusto yung ganun eh, di ba? Yung mga masusos. So yung spaghetti nila, sure magugustuhan ng bata kasi ito yung manamis-namis Pinoy style spaghetti. Kumuha rin tayo ng gelatin, tsaka biko. Pero mamaya ko natitikman yan. Dito ako sa pinaka-paborito ko. Minatamis na kasaba. So may sagong kasama yan. Ito yung mga solid merienda eh. Yung mga nakalakihan natin, mga batang 90s. So for me pagdating sa dessert nila, hindi ganun kadami yung selection compared sa mga ibang buffet. Pero kasi syempre, 598 pesos lang eh. Diba? Pero dito pa lang sa scramble nila, sa halo-halo, tsaka dito pa lang sa minatamis, solve na ako eh. Pero syempre may biko pa sila, gelatin pa, meron pang ibang choices, di ba? Meron pang mais na ginataan. Hindi na lang natin natikman. Pero hindi siya as dami kagaya ng iba na may mga cakes pa, cupcakes, di ba? Pero okay, good na siya para sa price, di ba? Filipino naman eh, sabi Filipino lang eh, di ba? Even yung drinks nila, may dalawang choices ka naman, yung sagot gulaman na pwede nyo pagpilian dyan kasama ng iced tea. So, eto, yan. Since natikman na natin, proceed tayo dito sa dalawang excited ako. Ito, napakaganda. Hindi mo pwedeng iwasan to. Kahit na dapat diet na ako. Tikman natin, ayan. Dinamihan natin yung gatas eh. Ito talaga yung panalo dyan eh. Solid. Yung skim milk eh, diba? Sana hindi mapanood ng OB ko to. Para hindi tayo pagalitan. Solid. Yung lasa niya, lasa talaga nung, alam niyo, nilalako. Yung o-orderin mo 10 piso, bitin na bitin ka. Gusto mo pa magpadagdag kay Manong ng gatas tsaka tsokolate. Dito, unlimited. Kalasang kalasa. Upgraded pa kasi may mga gems, may mga ibang toppings ka pang pwedeng ilagay. Dami mo pang pwedeng ilagay na gatas. Yung tinitipid ni Manong, pwede mong tagtarin dito. Move on na tayo sa, mami ako na-enjoyin to. Sarap. Masarap to. Sarap ng gatas. Grabe. Skim milk. Dito na tayo sa halo-halo. Baka tumapon! Bago tumapon, higupin muna natin ng konti yung sabaw. Sa akin, ganito yung panalong halo-halo. Yung wala ka nang ihahalong sugar, yung wala ka nang ihahalong any na pampatamis. Kasi yung mga toppings pa lang, niluto na nila sa asukal yan eh. Diba? Sugar overloaded talaga pagka naglagay ka pa ng asukal. Pero kanya-kanya naman yan. Kagaya ko, ako ayoko. Ito pa lang, masaya na ako. Yan oh, very colorful din. Napakaganda. Tikman natin. Kasi sure, yung tamis nito sa ilalim, naghalo na kasama ng gatas. See, tamis na. Kung naglagay pa tayo asukal, good luck. Ayun, oh. Lagot tayo lalo sa OB natin. Pinagda-diet na tayo. Sobrang laki ni baby. Diet na, okay? Diet na, lane. Guys para sa 598 pesos, kahit halo-halo lang yung dessert nila, masaya na ako. Actually, kahit itong dalawa lang. Huwag yung halo-halo lang. Samahan nila nito. Sobrang solid na for me. Mapa mula noon hanggang ngayon, sulit pa rin sa kabalin. Ito guys hindi sponsored to. Kaya baka akala nyo free. Hindi po. Hindi sponsored. Nag-crave lang ako. Naisipan lang namin mag-buffet ngayon ni Carter. Kaya dito kami napadpad. Ayan, help na lang din, 'di ba? Ang ganda Ang ganda ng kulay, oh. Sa dessert pa lang nila, panalong-panalo na. Okay din naman yung mga ulam nila. Very decent, very simple, Filipinong-Filipino. Hindi ka magkakamali, nagkakatalo na lang kung, halimbawa, pagdating sa kare-kare, mas gusto mo yung purong mani. Pagdating sa tinuguan, gusto mo yung medyo may manamis-namis ng konti, or ayaw mo nang may maasim. Kanya-kanyang preference yan Pero yung kanila, simple, very decent, pwedeng masarap sa akin, sa inyo hindi. Pwedeng sa inyo masarap, sa akin sakto lang. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang panlasa. Diba? Kaya na sabi ng iba, kanya-kanyang trip yan. Walang basagan ang trip, diba? So again, enjoyin ko na to. Enjoy na namin ni Carter kasi kanina pa siya. Gutom na gutom. Kakain muna kami, enjoy na namin to. See you sa next food trip namin.
So ayan guys, nandito na tayo sa second stop natin ngayon at isa na namang nostalgic na lugar. Isang kainan na I'm sure pag mga 90s kids, laking, gimmickan dito sa Quezon City. Naku po, maraming memories dito, no? So, kung isa kang 90s kid, tapos gimmikero ka nung mga panahong yan, I'm sure familiar sa ito. Kaya tara, balikan natin yung mga alaalang yan. Good luck sa atin. So, ayan, pagpasok nyo dito, ito agad yung makikita nyo. Diyan nag-o-order, nandyan yung kanilang menu, diyan na rin kayo magbabayad. So, yan, as of now, dahil magagabi pa lang, kaya konti pa lang yung kumakain. So, tara, order na tayo. So guys, ayan, finally dumating na yung order natin. So ito yung in-order natin, platter to ng kebab. So worth 900 pesos to, itong platter nila. May kasama na tong ordinary rice, pero pwede kang mag-add ng 200 pesos para maging basmati. So ang dami, di ba? For sure naman, di ba? Pwedeng paghatian to ng 4 or 3 tao. Depende sa lakas yung kumain. Kaya, hindi akin lang to ha, kasi hindi natin kaya yan. So, ito kasi yung legendary, very nostalgic, di ba? Parang binabalik ako sa panahon ng mga gimmick days di ba? So, ito talaga yung number 1 madalas in order dito, yung cello kebab. Actually, marami silang choices dito. Marami kayong pwedeng pagpilian. Pero ito lang talaga yung best seller nila. Ito yung pag every time after gumimik or before gumimik, madaling araw, ito yung madalas in-order dito. So, may dalawang klase sila ng kebab dito. Yun ay kung tawagin nila cello. So, pag cello, meaning ground siya. Ground beef, ground lamb, ground chicken. Yung isang klase naman, tenderloin. So, ibig sabihin nun, chunk-chunk siya. Mga buo-buo na isang buong ganyan. So, mapa beef, chicken, or lamb. So, nasa sa inyo. So, kami, cello tong in-order namin lahat. Mapa beef, chicken, or lamb. So, isang platter pa lang, nandun na lahat yung good stuff. 900, bali, kung masaya na kayo sa ordinary rice, 900 lang siya. Kasama na tong mga kebab. Pero kung gusto nyo naman mag-upgrade sa basmati, 1-1 lang. Pwede na. Ilan kayong maghahati. So, meron sila dito ang garlic sauce. Hindi pwedeng mawala yan. Yan yung white sauce. And yung hot sauce nila. Siyempre, trademark din nila ang yogurt drink dito. So, meron silang yung plain na yogurt or yung mango yogurt nila. Nag-order din tayo. So, exciting. Ang tagal na nung last na nakabalik ako dito. Excited na akong kumain ulit. Gimmick days, di ba? Ang daming memories dito. I'm sure sa mga 90s kids, 80s kids na makakapanood nito, marami kayong maaalala. Okay, kuha muna tayo ng basmati. Ang nagustuhan ko dito, guys, tingnan nyo naman. Talagang may butter pa silang kasama. Na magme-melt talaga dyan sa basmati nyo. Pero pwede rin naman ordinary. Pero syempre, para ang ma-experience nyo, full na, magbasmati na kayo, konting additional lang naman, di ba? So, ayan, ang sarap ng butter, grabe. Salted pa yung butter na gamit nila. So, kukuha na ako ng portion, Kuha na ako ng portion ng beef. So, ito yung beef nila. Yan, ang beef. Kuha na rin tayo ng portion ng chicken. Solid nito, guys. Ito, yan. Kuha na rin tayo ng lamb para hindi na tayo pabalik-balik dyan. Isang kuhaan na lang. At kukuha rin tayo, of course, ng isang solid na kamatis. Yan. So, yan ang ating mga titikman. Exciting. So, ito, literal guys na binabalik-balikan ng napakaraming tao. Ito wala akong pakialam kung kayo or meron sa inyong hindi nasasarapan dito. Basta para sa akin, masarap to. Gusto ko to, binabalik-balikan ko to. Authentic man siya or hindi siya authentic, basta gusto kong klaseng kebab to. So, dito muna tayo sa beef. So, kung paano ko siya kainin, papakita ko sa inyo. Kukuha ako ng konting kamatis. Yan. Gaganyanin ko muna siya. So, may kasamang butter. Napaka-solid. Yan. Ayusin natin, Napaka-solid nito, guys. So, bala kayo. Problema nyo na yan kung hindi kayo nasasarapan dito. Basta ako, para sa akin, napakasarap nito. Bala na kayo sa buhay nyo. Kung hindi kayo nasasarapan dito. Kanya-kanyang trip yan. Okay? Solid. Walang pagbabago. Ganun na ganun pa rin. Ang sarap-sarap pa rin niya. 900 lang to, guys,
Actually, 1-1 kasi nga nag-upgrade tayo ng basmati. Pero kung deadma sa ordinary na rice, okay pa rin naman, panalo pa rin naman. 'Di ba? So, tapos na natin yung beef. Grabe. Cello kebab na beef. Masarap kasi nandun yung smoky taste eh. Lasang-lasa mo yung karne, pati yung pagiging smoky nung mga karne. Nandun pa rin tayo sa beef. Ngayon, move on tayo sa chicken. Lahat sila may smoky flavor dahil nga tinihaw siya. Yan. Kamatis. Even the kamatis, grabe. Parang every bite hindi pwedeng walang kasamang ganyan. Minsan nga guys, ako pag nabitin ako sa butter, sa kanin, nabitin ako sa kamatis, talagang nag-a-add ako additional. Yan, chicken naman to. Let's go. Nakakasaya. Nakakasaya, literal. Imagine niyo, simula high school ako guys, nandito na to. Lumipat na lang sila dito sa West Ave. Dati sila sa Q Ave. Pero sila pa rin yun. Ang tagal na nila guys, bata pa lang ako. So, lamb naman yung tikman natin. So, yan. Lahat ng mga karne nila dito guys. Ayan mga juicy, walang nagbago. For me, napakasulit dito. Kahit magtaas sila ng presyo. Yan, solid na kanin. May butter pa rin. Basmati. Of course, the panalong garlic sauce. Actually guys kwento ko lang sa inyo kasi bukod dito sa cello kebab nila, may mga favorite pa kami in-order dito. So may kima pa, hummus. Marami pa kami in-order dito pero ito talaga yung hindi pwedeng mawala. Ito yung bestseller nila Kaya ito na lang yung pinakita namin. Mga gimmick days, di ba? Sa mga nakakaalala dyan, maraming memories na natatandaan dito. Comment below lang. Kwento nyo naman kung anong kwentong Mr. Kebab nyo. Diba? Yun yung mga panahong after mo gumimik, alas 3, alas 4 hanggang mag-umaga na, di ba? Inaabot ng umaga dito. Kasi nga 24 hours to, di ba? Galing gimmick ka ng Tomas Morato, dyan sa, galing sa Gilis, mga, ano pa ba yung mga nandyan? Nakalimutan ko na. Ito yung mga gimmick ka nung mga panahong yun. Actually, kahit malayong lugar, kahit taga Makati, taga Pasig, pumupunta dito after ng gimmick nila. Masarap din tong lamb. Pero actually, kasi sa platter, ang kasama sa platter may lamb, may chicken, may beef. Pero ako kasi, pag solo-solong order, ang ino-order ko, either chicken or beef. Yun lang. Bihira ako mag-lamb. Yun pala, sabi ni Carter, pwede daw pala i-customize to. So, 6 pieces siya, 6 na sticks, na pwedeng all beef, all chicken, all lamb. Nasa sa inyo, pwedeng assorted. So, kung ako naman ang tatanungin nyo guys, ano yung pinakapanalo sa akin dito sa tatlo? Naglalaban ng beef at chicken, pero top 1 ko chicken. So, yan. Mas gusto ko ang chicken, sumusunod ang beef, pinakahuli yung lamb. Kasi, syempre yung lamb, medyo strong yung lasa niya. Diba? Pinaka-light na lasa dito, chicken. Sumunod yung beef. Mas gusto ko lang kasi yung parang, yung subtle lang yung lasa niya, hindi yung parang, may strong na lasa kasi yung lamb I'm sure sa mga nakakatikim ng lamb, alam niyo yung strong na lasa ng lamb. So, kanya-kanya tayo, mas gusto ko yung chicken. So, yan. Konting anghang lang. Dito tayo sa unang favorite ko. Chicken. Cello kebab. So, may mga solo-solo to, guys. Hindi nyo kailangan mag-platter. So, kung mag-isa lang kayo or dalawa lang kayo ng kasama mo, may mga solo order naman sila. Ganun-ganun pa rin yung lasa. So yun guys, napakarami nung in-order namin. Tignan nyo naman kung gaano kadami. E-enjoy na namin to kasi ginabi na rin kami. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo dito sa episode natin. Sa mga maraming maaalala dyan, from Kabalen to Mr. Kebab, comment below lang. Kwento nyo kung ano yung mga memories. Tara, babasahin ko lahat yan, okay? Isang very impromptu na episode kasi nag-crave lang talaga ako dito. Ito lang yung pinaka-accessible na malapit sa amin. Kaya okay, sabi ko kay Carter, let's go. I-vlog na rin natin. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. See you sa next food trip natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. Don't forget to like and comment din sa mga gusto niya pang i-recommend sa amin. Tatry namin basta kaya. Thank you for watching. Till my next video. Bye! Until now, mapamulo na. For me, until map, and then. For me, until now, map, and then. Okay. Another nostalgic restaurant na mga... Okay, sige, sorry.